Hindi mo ba maintindihan? Ikaw ang sumpa sa buhay ko, Andrea. Mas mabuti pa na natuluyan ka na lang doon sa bangin kaysa magising ka pa at maging pabigat sa akin. Ang bawat salitang binitawan ni Mark ay tila mga matatalim na balisong na paulit-ulit na ibinabaon sa puso ni Andrea. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng madilim na silid-kainan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, maingat niyang tinitimbangan ang isang tray ng paboritong lutuin ni Mark, ang espesyal na kare-kare na kailanman ay hindi niya ipinagawa sa mga katulong. Pinilit niyang tumayo sa harap ng kalan ng ilang oras, kahit na kumikirot pa ang kanyang mga tadyang na nabali mula sa aksidente, at kahit na namamanhid pa ang kanyang mga binti mula sa ilang linggong pagkakakoma. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo. Isang gabi na binuo niya sa kanyang isip bilang simula ng kanilang muling pagbangon pagkatapos ng trahedya. Ngunit ang bango ng mani at bagoong sa hangin ay biglang napalitan ng amoy ng pagkabulok. Ang pagkabulok ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang tray na gawa sa pilak ay dahan-dahang nanghiwalay sa kanyang hawak. Bumagsak ito sa sahig nang walang anumang pasabi. Ang mainit na sarsa ay tumalsik sa kanyang maputing bestido, tila mga mantsa ng dugo na nagmamarka sa kanyang pagkatalo. Ngunit hindi naramdaman ni Andrea ang init ng pagkain sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagyelo ng kanyang dugo sa loob ng kanyang mga ugat. Tumingin siya kay Mark, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at yaman ay nakatayo sa harap niya, hindi bilang isang nag-aalalang asawa, kundi bilang isang estrangherong may mga matang kasing lamig ng semento. Sa tabi nito ay isang babaeng mas bata, nakasuot ng mapangahas na pulang damit, na ang mga kamay ay nakapulupot sa braso ni Mark ng may pagmamalaki. "Mark, anniversary natin." Ang tanging lumabas sa tuyot na labi ni Andrea, isang pabulong na daing na agad nilamon ng katahimikan ng bahay. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Mark. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay walang pakialam na tumapak sa nagkalat na pagkain sa sahig. "Anniversary? Andrea, ang tanging selebrasyong hinihintay ko ay ang araw ng libing mo. Akala mo ba talaga ay minahal kita? Ang kailangan ko ay ang pirma mo, ang pera mo, at ang kapangyarihan ng tatay mo na matagal nang nabulok sa lupa." Ang bawat hininga ni Andrea ay tila isang pakikipaglaban sa libu-libong karayom na nakatusok sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung bakit, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinarhan ng isang dambuhalang kamay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang bawat haplos, ang bawat mahal kita ni Mark sa loob ng 5 taon ay isa lamang palang mahabang pagtatanghal. Isang dula kung saan siya ang bida, ngunit siya rin ang biktima na nakatakdang isakripisyo. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa ito ay masugatan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kamangmangan. Doon, sa gitna ng karangyaan ng kanilang mansyon, na tila naging isang malawak na kulungan, natanto ni Andrea na ang taong nagligtas sa kanya mula sa apoy ng aksidente ay ang siya ring demonyong nagmitsa nito. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, may isang bagay na tuluyang nawasak. Hindi ito ang kanyang mga buto na kasalukuyang naghihilom, kundi ang kanyang kaluluwa na sadyang pinatay ng taong pinakainirog. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo at kasing talim ng kidlat. Bakit pinahintulot pa ng langit na magising ang isang pusong wala ng dahilan para tumibok kung ang bawat gising ay isa lamang masakit na paglalakbay patungo sa mas malalim na impyerno ng pagtataksil?
Ang puting kisame ng ospital ang unang bumati sa paningin ni Andrea. Ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Sa loob ng ilang sandali, naniwala siya na nasa langit na siya. Ngunit ang matinding kirot sa kanyang binti at ang bigat ng benda sa kanyang ulo ay nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Isang katotohanang mas mapait kaysa sa kamatayan. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid, narinig niya ang isang boses na pamilyar sa buong bansa. Ang boses ni Mark, nakasalukuyang nakikipag-usap sa mga reporters sa labas. Hiling ko lang po ay ang panalangin ng lahat para sa aking asawa. Mahal na mahal ko si Andrea. Hindi ko kakayanin kung mawawala siya sa akin. Siya ang buhay ko, ang lahat-lahat sa akin. Ang boses ni Mark ay basag, puno ng emosyon. Tila isang aktor na naghihintay ng parangal sa kanyang napakahusay na pagganap bilang isang nagluluksang asawa. Sa loob ng silid, ang kamao ni Andrea ay dahan-dahang naggingit-ngit sa ilalim ng kumot. Ang bawat salita ni Mark ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Naalala niya ang lahat. Ang bangin, ang ulan, at ang paraan ng pagbangga ni Mark sa kanyang sasakyan nang paulit-ulit hanggang sa mawalan siya ng kontrol. Pumasok si Mark sa silid pagkatapos ng panayam. Ang kanyang muka ay agad na nagbago mula sa pagiging malungkot patungo sa isang mapanganib na pagkainip. Humakbang siya papalapit sa kama ni Andrea. Ang kanyang presensya ay tila nagpapakipot sa hangin sa loob ng kwarto. Gising ka na pala, Andrea. Matigas talaga ang bungo mo, ano? Akala ko ay tapos na ang lahat doon sa bangin. Bulong ni Mark habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Andrea. Ang haplos na yon ay tila paggapang ng isang makamandag na ahas. Pero huwag kang mag-alala. Mas mabuti na rin na buhay ka. Mas madali mong mapipirmahan ang mga dokumento para sa paglilipat ng ari-arian ng tatay mo. Huwag mo nang subukang sumigaw o humingi ng tulong. Ang lahat ng nurse dito ay binayaran ko na. Ikaw ay isang baliw sa mata ng mundo, Andrea. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Andrea. Napagtanto niya na wala siyang kakampi. Ang kanyang ama ay itinuturing ng patay. Ang kanyang mga kaibigan ay inilayo ni Mark. At ang buong mundo ay naniniwala sa maskara ng kanyang asawa. Kung magpapakita siya ng galit, baka hindi na niya malampasan ang gabing ito. Sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na isinilang mula sa desperasyon at pagnanais na mabuhay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata ng malawak, ngunit hinayaan niyang manatiling walang buhay ang kanyang tingin. Tumingala siya kay Mark. Ang kanyang labi ay bahagyang nanginig at ang kanyang boses ay naging manipis, tila isang batang naliligaw sa dilim. Sino? Sino po kayo? Nasaan po ako? Bakit po masakit ang ulo ko? Ang tanong ni Andrea habang ang kanyang mga kamay ay tila natatakot na humawak sa kumot. Napatigil si Mark. Ang kanyang kamay na nasa buhok ni Andrea ay napatigil sa paggalaw. Anong sinasabi mo? Ako ito, Andrea. Si Mark, ang asawa mo. Asawa? May asawa po ako? Hindi ko po kayo kilala. Natatakot po ako. Gusto ko na pong umuwi sa tatay ko. Ang sagot ni Andrea habang nagsisimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay totoo, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamuhi. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa silid. Sinuri ni Mark ang mga mata ni Andrea, naghahanap ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Ngunit ang nakita lang niya ay ang kawalan ng malay, ang tila pagkabura ng lahat ng alaala sa isang maputing papel. Isang demonyong nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa labi ni Mark. Lumabas siya ng silid at tinawag ang doktor. Doktor! Ang asawa ko. Tila hindi niya ako matandaan. May amnesia ba siya? Habang nakahiga si Andrea sa dilim, pinakinggan niya ang kagalakan sa boses ni Mark. Isang kagalakan dahil naniniwala ang kanyang asawa
na muli siyang naging isang biktima na madaling kontrolin. Hindi alam ni Mark, ang amnesia na ito ay hindi isang sakit. Ito ay isang baluti. Ito ang simula ng kanyang paghihiganti. Mamatay na ang Andrea na kilala nila. Ang mahina, ang mapagmahal, ang tanga. Ang nagising sa kamang ito ay isang bangkay na may misyon. Ang panoorin ang bawat isa sa kanila na mabulok sa sarili nilang kasakiman habang siya ay nananatiling tahimik at mapanganib. Ang bawat baitang ng hagdan sa mansyong ito ay tila mga tinik na tumatagos sa aking talampakan. Bawat hakbang ay paalala na bumalik ako sa kuta ng mga lobo na nagnanais lumamon sa aking kaluluwa. Pagpasok pa lamang ni Andrea sa malawak na sala ng kanilang mansyon, sinalubong na siya ng amoy ng mamahaling insenso at ang malamig na hangin mula sa aircon na tila simoy ng isang punerarya. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Donna Esmeralda sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na kahoy, may hawak na Biblia at suot ang kanyang pinakabanal na ngiti. Ngunit para kay Andrea, ang nangiting iyon ay tila talim ng isang labaha na handang humiwa sa anumang oras. "Manopo, Mama," bulong ni Andrea. Dahan-dahan niyang kinuha ang kulubot na kamay ng biyenan at idiniit ito sa kanyang noo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling kalamnan. Ang kamay ng matanda ay kasing lamig ng bangkay at ang bawat daliri nito ay tila mga galamay na nangingilatis. Kung totoo nga ba ang kanyang pagkawala ng malay? "Kaawa-awa ka naman, Andrea." Ang boses ni Donna Esmeralda ay malambing ngunit may kalakip na panunuya. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Biruin mo, sa isang iglap ay nawala ang lahat ng iyong pinag-aralan at ang iyong talino. Pero huwag kang mag-alala, anak. Hanggat narito kami ni Mark, hindi ka namin pababayaan. Ipagdarasal ko ang iyong kaluluwa, kahit na tila wala na itong laman. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Andrea si Mark na nakasandal sa pinto, tila isang nanonood ng isang nakakaaliw na dula. Kasama nito si Cindy, na ngayon ay malakas na ang loob na maglakad-lakad sa bahay sa ilalim ng pagpapanggap na siya ay isang malayong kamag-anak na tutulong sa pag-aalaga kay Andrea. "Mark, iakyat mo na si Andrea sa kanyang silid. Kailangan niyang magpahinga dahil bukas na bukas din ay may mga papeles tayong kailangang ayusin para sa kanyang mga gamot at iba pang mahahalagang bagay," utos ni Donna Esmeralda habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Habang inaalalayan ni Mark si Andrea paakyat, dumaan sila sa harap ng isang malaking florera na may mga lantang bulaklak. Tumigil si Andrea sandali. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isang talulot ng rosas na tuyot na at kulay kape na. Hinayaan niyang madurog ito sa kanyang mga daliri. Ito ang kanyang buhay sa loob ng bahay na ito. Isang magandang palamuti na unti-unting pinapatay ng mga taong dapat ay nag-aalaga sa kanya. "Bakit po patay ang bulaklak?" tanong ni Andrea sa kanyang inosenteng boses habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Mark. "Dahil wala na silang silbi, Andrea. Katulad ng mga alaala mo, mas mabuting itapon na lang ang mga yan sa basura." Sagot ni Mark nang walang anumang emosyon. Nang makarating sila sa kanyang silid, iniwan siya ni Mark sa pangangalaga ni Cindy. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang paghihirap ay tila isang reyna na ngayon sa loob ng kanyang sariling kwarto. Binuksan ni Cindy ang alahasang kahoy ni Andrea sa ibabaw ng dresser. Kinuha nito ang isang kwintas na perlas, ang huling regalo ng ama ni Andrea bago ito nawala. "Ang ganda nito, no?" Pangungutya ni Cindy habang isinusukat ang kwintas sa sarili nitong leeg sa harap ng salamin. Sayang naman kung mabubulok lang ito sa loob ng kahon habang ang may-ari ay hindi man lang matandaan kung magkano ang halaga nito. "Hihiramin ko muna, ha? Anyway, hindi mo naman na alam kung sayo ba talaga ito." Kinagat ni Andrea ang kanyang labi sa loob ng kanyang bibig hanggang sa malasa niya ang dugo. Gusto niyang sugurin ang babae,
Gusto niyang bawiin ang alaala ng kanyang ama, ngunit kailangan niyang manatiling tahimik. Kailangan niyang maging isang manunood sa pagnanakaw ng kanyang sariling buhay. Isang matandang katulong, si Lola Rosa, ang pumasok sa silid dala ang isang baso ng gatas. Si Lola Rosa ang tanging tao sa bahay na nakakita sa paglaki ni Andrea. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot at lihim na babala. Nang iabot niya ang gatas kay Andrea, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Uminom ka na, iha, para makatulog ka ng mahimbing," sabi ni Lola Rosa. Ngunit bago siya lumabas, dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Andrea, isang mabilis na pisil na tila nagsasabing, "Mag-iingat ka." Nang makaalis ang lahat, naiwan si Andrea sa dilim kasama ang baso ng gatas sa kanyang kama. Tinitigan niya ang puting likido. Isang kakaibang amoy ang nagmula rito. Hindi ito ang amoy ng sariwang gatas. May kung anong mapait at matapang na kemikal na humahalo sa hangin. Inilapit niya ang baso sa kanyang labi, ngunit hindi siya uminom. Sa halip, lumapit siya sa isang malaking paso ng halaman sa sulok ng kanyang silid at doon dahan-dahang ibinuhos ang gatas. Sa loob ng ilang sandali, ang mga dahon ng halaman ay tila nangulubot at namatay. Nanlamig ang buong katawan ni Andrea. Hindi lang pala ang kanyang yaman ang nais nilang makuha. Nais nilang siguraduhin na ang kanyang isipan ay mananatiling tulog o mas malala pa, na ang kanyang puso ay tuluyan ng huminto. Habang nakahiga siya sa gitna ng katahimikan, naririnig niya ang mahinang tawanan ni Mark at Cindy mula sa kabilang silid, kasunod ng mahinang bulong ni Donna Esmeralda na tila nagdarasal ng isang orasyon ng kamatayan. Biglang may kumatok ng mahina sa kanyang bintana. Isang tunog na hindi dapat naririnig sa ikalawang palapag. Isang anino ang aninag sa labas ng salamin. May hawak na isang maliit na flashlight na nagbibigay ng 3 mabilis na kurap. Ang lihim na senyas na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Buhay ang kanyang ama at siya ay narito na para sa pagsisimula ng tunay na digmaan. Ang sarap palang humiga sa kama ng mayaman, ano? Parang ulap sa lambot, hindi tulad ng kutsyon natin sa apartment na amoy amag. Ang malanding tawa ni Cindy ay umalingaw-ngaw sa loob ng master bedroom. Ang silid na naging saksi sa 5 taon na pagsasama ni na Andrea at Mark. Ngunit ngayon, ang silid na yon ay tila naging isang entablado ng kalaswaan. Nakahiga si Cindy sa gitna ng kama. Suot ang isa sa mga silk na pantulog ni Andrea. Habang si Mark ay nakaupo sa tabi nito, hinahaplos ang buhok ng kanyang kabit ng may paghanga na kailanman ay hindi niya ipinakita sa kanyang tunay na asawa. Sa sulok ng silid, nakaupo si Andrea sa isang maliit na silya. Hawak niya ang isang lumang manika. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nagpapanggap na ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang mundo. Ngunit sa bawat haplos ni Mark kay Cindy, tila may 1,000 patalim na humihiwa sa balat ni Andrea. Ang bawat halakhak nila ay isang sampal sa kanyang pagkatao. "Mark, paano kung biglang bumalik ang alaala niyan?" tanong ni Cindy habang itinuturo ang dulo ng kanyang paa kay Andrea. "Baka bigla na lang tayong saksakin yan habang natutulog." Isang mapanguyat na ngiti ang sumilay sa labi ni Mark. "Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit bumalik ang alaala niyan, wala siyang magagawa. Sino ang maniniwala sa isang babaeng idineklarang baliw ng sarili niyang mga doktor? At isa pa, sa bawat baso ng gatas na ibinibigay sa kanya ni Mama, lalong lumalabo ang kanyang isip. Mananatili siyang anino sa bahay na ito hanggang sa makuha natin ang huling sentimo ng kanyang mana." Tumayo si Mark at lumapit kay Andrea. Hinawakan niya ang baba ng asawa at pinilit itong itingala sa kanya. Ang mga mata ni Mark ay puno ng puot. Isang puot na nagmula sa maraming taon ng pagiging sunod-sunuran sa yaman ng pamilya ni Andrea. "Tignan mo siya, Cindy. Mukhang tanga, di ba? Dati, kailangan ko pang lumuhod sa harap niya
para lang bigyan ako ng puhunan sa negosyo. Ngayon, ni hindi niya alam kung paano isara ang sarili niyang butones. Sabi ni Mark, sabay hablot sa manika ni Andrea at itinapon ito sa labas ng bukas na bintana. Nanatiling walang kibo si Andrea. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang bulkang nagbabantang sumabog. Ang manikang yon ay ang huling alaala ng kanyang kabataan at nakita niyang nahulog ito sa putikan sa ibaba. Tila ang kanyang sariling dangal na niyuyurakan ng dalawang taong ito. Mark, sige na, palabasin mo na yan. Gusto ko nang matulog ng tayong dalawa lang. Utos ni Cindy nang may pag-iinarte. Kinaladkad ni Mark si Andrea palabas ng silid. Hindi siya nag-ingat. Ang braso ni Andrea ay nagkaroon ng mapulang marka dahil sa higpit ng hawak ng asawa. Ibinukas ni Mark ang pinto ng isang maliit na silid-imbakan sa dulo ng pasilyo. Isang kwartong madilim, mainit, at walang bintana. Dito ka muna, Andrea, para hindi ka makaabala sa amin. Huwag kang mag-alala. Bukas ay bibigyan ka ni Mama ng masarap na almusal. Kasama ang iyong mga espesyal na gamot. Bulong ni Mark bago niya isinara ang pinto at nilock ito mula sa labas. Naiwan si Andrea sa gitna ng kadiliman. Doon, sa ilalim ng katahimikan ng silid-imbakan, dahan-dahang lumabas ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng puot na naglalagablab. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang marinig niyang lumayo na ang mga hakbang ni Mark, dahan-dahang lumapit si Andrea sa dingding. May isang maliit na siwang sa pagitan ng mga tabla ng kahoy. Mula roon, nakikita niya ang bahagi ng pasilyo. Nakita niyang lumabas si Donna Esmeralda mula sa kabilang kwarto. May dalang isang maliit na bote ng gamot at isang hiringgilya. Siguraduhin ninyong hindi siya makakaalis sa kwartong yon. Narinig niyang utos ni Donna Esmeralda sa isang bagong bodyguard na kinuha ni Mark. Sa susunod na linggo, kapag nakuha na natin ang pirma niya sa huling dokumento, hindi na natin kailangan ng pabigat na yan. Nanlamig ang buong katawan ni Andrea. Alam na niya ang kanilang balak. Hindi na sila maghihintay ng matagal. Nais na nila siyang burahin sa mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mahinang kaluskos sa ilalim ng kanyang paa. Isang piraso ng papel ang isiningit mula sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan niya itong kinuha at binasa sa tulong ng maliit na sinag ng buwan na tumatagos sa siwang. Ang pintuan ng silid-imbakan ay may maluwag na tornilyo sa bandang ibaba. Sa 2:00 ng madaling araw, maghintay ka sa may likurang hardin. Hindi ka nag-iisa, anak ko. Ang sulat ay mula sa kanyang ama. Ang pag-asang tila tuluyan ng namatay ay muling nagliyab. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang susi na umiikot sa kandado ng kanyang pinto. Hindi ito si Mark, hindi rin ito si Donna Esmeralda. Bumukas ang pinto at pumasok si Cindy. May hawak na isang gunting at may mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Alam mo, Andrea, masyadong maganda ang buhok mo para sa isang baliw. Gusto kong makita kung gaano kakapangit kapag kinalbo kita. Bulong ni Cindy habang dahan-dahang lumalapit kay Andrea sa dilim. Huwag mong ituloy ang binabalak mo kung ayaw mong mabulok sa kulungan bago mo pa makuha ang mga alahas na minimithi mo. Ang malamig at matigas na boses na yon ay hindi nanggaling kay Andrea. Nagmula ito sa pintuan ng silid-imbakan na ngayon ay bahagyang nakabukas. Isang matangkad na babae na nakasuot ng puting uniforme ng nurse ang nakatayo roon. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig habang nababanaagan ng liwanag mula sa pasilyo. Napatigil si Cindy. Ang gunting ay ilang pulgada na lamang ang layo sa buhok ni Andrea. Lumingon siya ng may halong gulat at galit. At sino ka naman? Paano ka nakapasok dito? Wala kang karapatang pagsabihan ako. Ako si Elena, ang bagong nurse na ipinadala ng kumpanya ng insurance para masiguradong hindi mamamatay ang pasyenteng ito sa loob ng pamamahay na ito.
Sagot ng babae habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos ay tila may awtoridad. At kung ako sa'yo, itatabi ko ang gunting na yan. Nakita ko ang lahat mula sa labas. Isang tawag ko lang sa pulis. Baka bukas ay sa rehas ka na natutulog at hindi sa silk na kama ni Mark. Namutla si Cindy. Alam niyang hindi siya pwedeng gumawa ng gulo na makakaabot sa awtoridad, lalo na't hindi pa formal na naililipat ang mga ari-arian kay Mark. Padabog niyang ibinaba ang gunting at tiningnan ng masama ang nurse. Fine, mag-alaga ka na ng baliw. Anyway, wala namang kwenta ang buhok niyan kasing pangit ng kapalaran niya. Asik ni Cindy bago siya nagmarcha palabas ng silid. Naiwan si Elena at Andrea sa loob ng madilim na silid. Dahan-dahang lumapit ang nurse kay Andrea na hanggang ngayon ay nakayuko pa rin at yakap ang kanyang sariling tuhod. Sa ilalim ng kanyang pagpapanggap, nararamdaman ni Andrea ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi niya alam kung kaibigan ba ang babaeng ito o isa pang tauhan ni Mark. Huwag kang matakot, Andrea, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, tila isang himig ng uyayi sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Andrea at may isang maliit na bagay siyang inilagay sa palad ng huli. Isang pirasong candy, isang pamilyar na candy na may balat na kulay ginto. Ang paboritong candy ni Andrea noong bata pa siya, na tanging ang kanyang ama lang ang palaging nagbibigay sa kanya. Napatingala si Andrea, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata ni Elena nang malapitan. Hindi ito ang mga mata ng isang estranghero. May lalim ang mga ito, may lungkot at may pagkilala. Ang mga gamot na ibinibigay nila sa'yo, huwag mong iinumin. Itago mo sa ilalim ng iyong dila at iluwa mo kapag wala na sila. Muling bulong ni Elena habang kunwaring tinitignan ang pulso ni Andrea. Narito ako dahil sa utang na loob ko sa iyong ama. Siya ang nagpaaral sa akin at nagligtas sa pamilya ko nung wala kaming makain. Hindi kita pababayaan. Halos mapahigbi si Andrea sa narinig. Sa gitna ng masukal na kagubatan ng mga traidor, nakahanap siya ng isang bulaklak ng pag-asa. Ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Hindi pa tapos ang laban. Sino po? Sino po ang tatay ko? Tanong ni Andrea sa kanyang inosenteng boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa karagdagang impormasyon. Malalaman mo rin ang lahat sa tamang panahon. Sa ngayon, kailangan mong maging matapang. Maglaro ka sa kanilang dula, Andrea. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila, sagot ni Elena. Lumabas si Elena para kumuha ng mainit na tubig, ngunit bago siya nakabalik, pumasok si Donna Esmeralda sa silid-imbakan. Ang matanda ay may dalang isang maliit na tray na may lamang pagkain, isang mangkok ng sopas na may kakaibang kulay. Andrea, anak, kumain ka na. Masustansya ito para sa iyong isipan, sabi ng matanda habang nakangiti ng mapanganib. Umupo siya sa tabi ni Andrea at kinuha ang kutsara. Gusto ko, ubusin mo ito sa harap ko. Ayaw kong magutom ang paborito kong mena. Naramdaman ni Andrea ang pagbabantay ni Donna Esmeralda. Hindi siya makakaalis. Walang pagkakataong iluwa ang pagkain. Tumingin si Andrea sa pinto. Umaasang darating si Elena para iligtas siya. Ngunit nanatiling sarado ang daanan. Dahan-dahang inilapit ni Donna Esmeralda ang kutsara sa labi ni Andra. Ang amoy ng sopas ay kasing pait ng lason na matagal na niyang nararamdaman sa bahay na ito. Sige na, buksan mo ang iyong bibig, anak, para maging mahimbing ang tulog mo at para hindi mo na maramdaman ang sakit ng mundong ito. Udyok ng matanda, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahawak sa leeg ni Andrea. Tila ba handa siyang sakalin kapag hindi ito sumunod. Sa sandaling iyon, narinig ni Andrea ang isang malakas na kalabog mula sa silid ni Mark. Isang sigaw ng gulat mula kay Cindy ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Napatigil si Donna Esmeralda. Ang sopas ay bahagyang natapon sa kumot.
Ang kanyang muka ay napuno ng pagtataka at kaba. Ano yon? Mark? Cindy? Sigaw ng matanda habang dalidaling tumayo at lumabas ng silid. Naiwan si Andrea na mabilis ang paghinga. Alam niyang hindi aksidente ang ingay na yon. Isang pagkakataon ang ibinigay sa kanya. Ngunit habang papalabas si Donna Esmeralda, nakita ni Andrea ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng matanda, isang luma at kupas na litrato. Mabilis itong kinuha ni Andrea at tinago sa ilalim ng kanyang unan. Nang tingnan niya ang litrato, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ay litrato ng kanyang ama noong kabataan nito, ngunit may isang babaeng nakayakap sa kanya na kamukhang kamukha ni Donna Esmeralda. Ano ang lihim na nag-uugnay sa kanyang ama at sa malupit na biyenang ito? At ano ang nangyayari sa silid ni Mark na nagdulot ng ganoong klasing takot? Ang larawang hawak ni Andrea ay tila isang piraso ng nakalalasong salamin. Habang tinititigan niya ito, lalong humihiwa ang katotohanan sa kanyang puso. Sa kupas na kulay ng retrato, nakita niya ang kanyang amang si Armando, mas bata at puno ng pangarap, habang ang isang dalagang kamukha ni Donna Esmeralda ay nakasandal sa balikat nito nang may mapangangking ngiti. Hindi lang pala ito tungkol sa pera. May mas malalim at mas madilim na ugat ang galit ng kanyang biyenan. Ito ang dahilan kung bakit niya gustong sirain ang buhay natin. Bulong ni Andrea sa kanyang sarili habang mabilis na itinatago ang larawan sa ilalim ng kanyang unan nang marinig niya ang papalapit na mga hakbang. Bumukas ang pinto at pumasok si Elena, ang nurse, na hingal. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, ngunit may bahid ng tagumpay. Ligtas ka na muna, Andrea. Sinadya kong itulak ang mamahaling banga sa tapat ng silid ni Mark para maabala ang matanda. Nagkakagulo sila roon dahil iniisip ni Donna Esmeralda na may magnanakaw na nakapasok. Mabilis na paliwanag ni Elena habang tinitignan ng bintana. Pero hindi tayo pwedeng magtagal. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa iyong ama. Umupo si Elena sa tabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay naging kasing hina ng simoy ng hangin sa hating gabi. Ang sunog sa pabrika, 10 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon aksidente. Si Donna Esmeralda ang nag-utos na sunugin ang opisina habang naroon ang iyong ama. Gusto niyang makuha ang lahat ng shares ng kumpanya dahil tinanggihan siya ni Armando. Ngunit nakaligtas ang iyong ama, bagamat kailangan niyang magpanggap na patay upang maprotektahan ka. Akala niya ay titigil na ang matanda, pero hindi niya inakalang gagamitin ni Esmeralda ang sarili nitong anak na si Mark para akitin ka at pasukin ang ating pamilya. Naramdaman ni Andrea ang paghinto ng kanyang mundo. Ang buong pagsasama nila ni Mark, ang bawat halik at pangako, ay bahagi lamang ng isang madugong plano ng paghihiganti na nagsimula pa bago pa siya ipanganak. Ang kanyang asawa ay isang kasangkapan at siya ang biktima ng isang obsesyong hindi namatay sa loob ng ilang dekada. Kailangan mong mag-ingat, Andrea. Ang matandang yon ay hindi titigil hanggat hindi ka nagiging abo, katulad ng gusto niyang mangyari sa iyong ama. Babala ni Elena bago siya mabilis na lumabas upang hindi mapansin ng mga bodyguard. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Andrea. Pinakinggan niya ang bawat tunog sa loob ng mansyon, ang pagtilaok ng mga manok sa malayo, ang dahan-dahang paghina ng tawanan ni Mark at Cindy, at ang nakakabinging katahimikan ng madaling araw. Eksaktong 2:00, dahan-dahang bumangon si Andrea. Ginamit niya ang isang maliit na kutsara na itinago niya mula sa hapunan upang maluwagan ng tornilyo sa ibaba ng pinto ng silid-imbakan, gaya ng nakasulat sa liham. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa kahoy ay tila isang dambuhalang ingay sa kanyang pandinig. Bawat ikot ay may kasamang panalangin na huwag siyang marinig ng sinuman. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, mabilis siyang lumabas ng nakayapak. Ang malamig na sahig na marmol
ay tila humihigop sa init ng kanyang katawan. Binagtas niya ang madidilim na pasilyo ng mansyon, umiiwas sa bawat anino, hanggang sa makarating siya sa likurang hardin. Ang hangin sa labas ay kasing lamig ng yelo, at ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tinahak ni Andrea ang masukal na bahagi ng hardin, lampas sa mga matatandang puno ng mangga, patungo sa gilid ng kagubatan na nasa likod lamang ng kanilang ari-arian. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na Amerikana at may hawak na isang lumang sombrero. Kahit na natatakpan ng anino ang mukha nito, kilala ni Andrea ang tindig na yon. Ang tindig ng taong nagturo sa kanya kung paano tumayo nang matuwid sa gitna ng bagyo. "Papa?" Bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng ulan. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa mga ulap ay tumama sa kanyang mukha. Isang mukhang may mga pilat mula sa apoy, ngunit may mga matang puno ng pagmamahal at pangungulila. "Anak ko, ang aking munting Andrea." Ang boses ng kanyang ama ay gumaralgal sa emosyon. Hindi na nakapigil si Andrea. Tumakbo siya patungo sa kanyang ama at yumakap ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay tuluyan ng kumawala. Sa bisig ng kanyang ama, naramdaman niya ang kaligtasan na matagal nang ninakaw sa kanya. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang mag-isa sa kamay ng mga halimaw na yon," bulong ni Armando habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ngunit ang sandaling iyon ng muling pagkikita ay biglang naputol nang marinig nila ang tunog ng mga asong kumakahol mula sa direksyon ng mansyon. Ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang gumala sa hardin. "Nakatakas ang pasyente! Hanapin ninyo si Andrea! Hindi siya pwedeng malayo!" Ang bangis na sigaw ni Mark ay umalingaw-ngaw sa gabi. Tumingin si Armando sa kanyang anak nang may seryosong mukha. "Kailangan mo nang bumalik, Andrea. Huwag mong hayaang malaman nilang nagkita tayo. Gamitin mo ang lihim na lagusan sa ilalim ng gazebo para makabalik ng hindi napapansin. Tandaan mo, anak, ang katarungan ay hindi nakukuha sa isang gabi. Maglaro ka pa ng kaunti. Hayaan mong isipin nilang ikaw ay biktima, habang dahan-dahan nating hinahabi ang kanilang bitag." Bago pa makasagot si Andrea, mabilis na naglaho ang kanyang ama sa kailaliman ng kagubatan. Naiwan si Andrea sa gitna ng ulan. Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa bagong pag-asa. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, isang malamig na dulo ng baril ang dumidiit sa kanyang likuran. "Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga baliw, Andrea. Masyadong matalino ang mga mata mo para sa isang taong walang alaala." Ang tinig ni Mark, na puno ng lason, ay bumulong sa kanyang tainga. "Ang ganda ng laro mo, Andrea. Halos naniwala na ako na wala kang naalala. Pero bakit ka narito sa gitna ng dilim at nakikipag-usap sa hangin?" Ang boses ni Mark ay tila kiskis ng bakal sa simento. Malamig, matalim, at walang bakas ng awa. Ang dulo ng baril na nakabaon sa likod ni Andrea ay sapat na upang maramdaman niya ang huling hantungan ng kanyang buhay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa panginginig ng kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, alam ni Andrea na ang bawat susunod na segundo ay magpapasya kung siya ay mabubuhay o tuluyang magiging isang alaala. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at hinayaan ang kanyang sarili na muling lumubog sa karakter na kanyang binuo. Humarap siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa huwad na pagtataka, habang ang ulan ay dumadaloy sa kanyang muka na tila mga luhang walang katapusan. "Ginto! Mark, ang daming ginto sa ilalim ng puno," bulong ni Andrea nang may nanginginig na tinig. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa madilim na kagubatan. "Sabi ni Papa,
Kailangan nating hanapin ang susi. 7, 4, 9. Iyon ang sabi niya sa panaginip ko kanina. Napatigil si Mark. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Ang kasakiman. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa masukal na bahagi ng hardin. Pagkatapos ay muling tumingin kay Andrea. Sinisipat kung ang babaeng nasa harap niya ay nagsasabi ng totoo o sadyang nawala na sa katinuan. Anong ginto ang sinasabi mo? Anong mga numero iyon? Tanong ni Mark. Ang dulo ng baril ay bahagyang bumaba, ngunit ang kanyang paghihinala ay naroon pa rin. Ang ginto ni Papa. Sa Switzerland. 7, 4, 9. Paulit-ulit na sambit ni Andrea habang nagsisimulang tumawa ng mahina. Isang tawang walang katuwiran at puno ng pait. Ayaw mo ba ng ginto, Mark? Sabi ni Papa. Para sa atin iyon. Para sa kasal natin. Ibinaba ni Mark ang baril at itinago ito sa kanyang likuran. Ang banta ng kamatayan ay pansamantalang naglaho, napalitan ng banta ng tukso. Hinawakan niya ang balikat ni Andrea ng mahigpit. Halos bumaon ang kanyang mga daliri sa manipis na balat ng asawa. Saan mo narinig ang mga numerong yan, Andrea? Mag-isip kang mabuti. Udyok ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Sa panaginip, doon sa ilalim ng puno. Sagot ni Andrea bago siya dahan-dahang napaupo sa putikan, tila isang batang nawalan ng lakas. Binuhat ni Mark si Andrea pabalik sa mansyon. Hindi dahil sa pag-aalaga, kundi dahil sa takot na baka may ibang makarinig sa mga numerong binanggit nito. Pagpasok nila sa sala, sinalubong sila ni Donna Esmeralda na may suot na balabal at may hawak na mainit na tsaa. Anong nangyari? Bakit basang-basa kayo? Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa duming nasa damit ni Andrea. Mama, nagsasalita siya tungkol sa mga numero, tungkol sa mga account ni Armando sa ibang bansa. Mabilis na bulong ni Mark sa kanyang ina. Sapat na upang marinig ni Andrea na nagpapanggap na tulog sa sofa. Nakita ni Andrea sa ilalim ng kanyang mga pilik mata ang biglang pagbabago ng aura ni Donna Esmeralda. Ang matandang babae ay dahan-dahang lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang noo. Ang haplos na yon ay hindi haplos ng isang ina, kundi haplos ng isang manghuhula na nagnanais basahin ang bawat lihim sa loob ng utak ni Andrea. 7, 4, 9. Muling mabulong ni Andrea sa kanyang pagtulog. Ang kanyang katawan ay bahagyang kumikislot, tila binabangungot. Mark, kailangan nating makuha ang mga natitirang dokumento sa opisina ni Armando. Kung totoo ang mga numerong ito, iyon ang code sa offshore accounts na matagal na nating hinahanap. Utos ni Donna Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig dahil sa kagalakan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ang mga lobo sa loob ng mansyon. Narinig ni Andrea mula sa kanyang silid ang pagbukas at pagsara ng mga drawer sa ibaba, ang mahinang pagtatalo ni na Mark at Donna Esmeralda kung sino ang dapat humawak sa code, at ang tunog ng pag-iimpake ni Cindy na tila balisa rin sa narinig na kayamanan. Ang injustice engine ay nagsimula ng gumalaw. Ang kasakiman na nagbuklod sa kanila ang siya ring magiging mitya ng kanilang pagkakawatak-watak. Kinabukasan, pumasok si Elena sa silid ni Andrea dala ang gamot. May ibinulong siya habang kunwaring inaayos ang kumot ng pasyente. Nagsimula na silang mag-away sa ibaba. Si Mark ay palihim na pumunta sa bangko at si Donna Esmeralda naman ay tumawag sa kanyang abogado. Ang bawat isa sa kanila ay gustong mauna sa gintong hindi naman umiiral. Napangiti si Andrea. Isang tunay na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang ilalim ng unan, naramdaman niya ang matigas na gilid ng lumang larawan ng kanyang ama at ni Esmeralda. Ang mga numerong ibinigay niya ay hindi codes sa bangko. Iyon ang petsa ng kamatayan ng kanyang ina, ang petsa na nais niyang ibaon sa mga budhi ng mga taong ito. Ngunit sa gitna ng kanyang plano,
Isang bagong panganib ang dumating. Isang estranghero ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang lalaking may dalang itim na briefcase at may mga matang tila nakakakita sa likod ng bawat maskara. Sino siya? Tanong ni Andrea kay Elena. Si Attorney Valdez, sagot ni Elena nang may kaba. Ang abogadong tumulong kay Donna Esmeralda na iligpit ang kaso ng iyong ama. 10 taon na ang nakalilipas. Narito siya para tapusin ang huling bahagi ng plano. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang abogado. Kasunod si Mark at Donna Esmeralda. Sa ibabaw ng lamesa, inilatag nila ang isang dokumento na may pulang selyo. Andrea, anak. Ang tinig ni Donna Esmeralda ay kasing tamis ng lason. Kailangan lang naming makuha ang iyong pirma dito para masiguro ang iyong kinabukasan at ang iyong ginto. Tumingin si Andrea sa dokumento. Ito ay hindi lamang paglilipat ng ari-arian. Ito ay isang waiver para sa kanyang voluntaryong pagpasok sa isang institusyon para sa mga may sakit sa isip. Isang lugar kung saan maaari nila siyang itago habang buhay pagkatapos nilang makuha ang code. Huwag mong pilitin ang iyong sarili, anak. Isang mabilis na pirma lang at lahat ng paghihirap mo ay matatapos na. Ang boses ni Donna Esmeralda ay parang haplos ng pelus na may nakatagong mga tinik. Inilapit ni Attorney Valdez ang ballpen sa nanginginig na kamay ni Andrea. Ang puting papel sa kanyang harap ay tila isang malawak na hukay na naghihintay na lamunin ang kanyang huling hininga ng kalayaan. Kung pipirma siya, tuluyan na siyang mawawala sa paningin ng mundo. Itatago siya sa isang silid na may rehas, malayo sa sikat ng araw, habang sina Mark at ang kanyang ina ay nagpapakasasa sa pawis at dugo ng kanyang ama. Tumingin si Andrea sa ballpen. Pagkatapos ay kay Mark na nakatayo sa dulo ng kama. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagkainip. Ayoko po. Masakit ang kamay ko. Gusto ko ng candy. Bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay naging paos at parang sa isang paslit. Sinadya niyang pasiklatin ang kanyang mga daliri. Tila ba nawalan siya ng kontrol sa kanyang kalamnan. Andrea, huwag kang mag-inarte. Pirmahan mo na yan. Asik ni Mark. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naglaho. Humakbang siya papalapit at hinawakan ng marahas ang kamay ni Andrea. Pilit na ipinapasok ang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. Mark, dahan-dahan. Baka masaktan ng bata. Pakitang taong pagsaway ni Donna Esmeralda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lang sa bahagi ng papel kung nasaan ang linya para sa pirma. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Cindy. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Hawak niya ang kanyang cellphone at tila may nalaman siyang hindi maganda. Mark, ano itong naririnig ko? Na balak ninyong ilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Mama Esmeralda? Akala ko ba ay para sa ating dalawa ang perang makukuha natin? Sigaw ni Cindy, walang pakialam kung naroon ang abogado o ang baliw na si Andrea. Napatigil si Mark. Ang pagkakahawak niya sa kamay ni Andrea ay lumuwag. Cindy, hindi ngayon ang oras para sa selos at hinala mo. Nagtatrabaho kami. Nagtatrabaho o niloloko mo ako. Narinig ko ang usapan ninyo kanina sa kusina. Sabi ni Mama Esmeralda. Pagkatapos makuha ang code mula kay Andrea, ipapadala kanya sa Singapore para asikasuhin ang negosyo habang ako ay maiiwan dito na walang anuman. Ang boses ni Cindy ay tumitili na sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang habang matalimang tingin sa kanyang biyenan. Dahan-dahang tumayo si Donna Esmeralda. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Huwag kang mapangahas, Cindy. Isang hamak na babae ka lang na kinuha ni Mark sa kalye. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa loob ng aking bahay. Bahay mo? Bahay ito ni Andrea. At kung hindi dahil sa akin, hindi ninyo makukuha ang loob ng mga katulong dito para maging espiya, sagot ni Cindy.
bago niya ibinaling ang tingin kay Attorney Valdez. At ikaw, attorney, magkano ba ang ibinabayad nila sa'yo? Dodoblehin ko. Sabihin mo lang sa akin ang totoong laman ng dokumentong yan. Ang silid na dapat ay tahimik para sa isang pirma ay naging isang arena ng mga ganid. Pinanood ni Andrea ang eksena mula sa kanyang kama. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang lihim na kagalakan. Ang agawan o ang pag-aaway ng mga magnanakaw ay nagsimula na ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Magsitigil kayo! Sigaw ni Attorney Valdez. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa ingay ng dalawang babae. Nandito tayo para sa dokumento. Mark, pilitin mo siyang pumirma. Sa gitna ng kaguluhan, sinadya ni Andrea na itabig ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng lamesa. Ang tubig ay mabilis na kumalat at nabasa ang dokumentong papel. Dahilan upang kumalat ang tinta at maging hindi na mababasa ang mga mahahalagang bahagi nito. Naku, nabasa po. Sorry po, sabi ni Andrea ng may inosenteng mukha habang pinapanood ang dokumentong tila naging basahan na lamang. Isang malutong na mura ang kumawala sa labi ni Mark. Anak ng, Andrea, tignan mo ang ginawa mo. Wala na, basa na ang waiver. Kailangan nating mag-print ng bago, sabi ni Attorney Valdez ng may inis habang tinitignan ang kanyang relo. Wala na akong oras, may hearing pa ako sa korte. Nang lumabas ang abogado at si Mark upang kumuha ng bagong kopya, naiwan si Cindy at Donna Esmeralda sa loob ng silid. Ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente sa pagitan ng dalawa. Tandaan mo ito, matanda ka na, bulong ni Cindy habang papalapit sa mukha ni Donna Esmeralda. Hindi ako papayag na makuha mo ang lahat. Alam ko ang tungkol sa nangyari kay Armando. 10 taon na ang nakalilipas. Alam ko ang tungkol sa sunog. Namutla si Donna Esmeralda. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit at kaba. Wala kang ebidensya, Cindy. Isang salita mo pa, ikaw ang isusunod ko sa hukay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Andrea ang isang matinding panginginig sa kanyang katawan. Hindi dahil sa lason, kundi dahil sa katotohanang ang kanyang mga kaaway ay may hawak na mga patalim sa likod ng bawat isa. Pag-alis ng dalawa, pumasok si Elena sa silid at mabilis na nilak ang pinto. Andrea, kailangan nating kumilos ngayon. Narinig ko ang lahat. Gagamitin ni Cindy ang impormasyon tungkol sa iyong ama para i-blackmail ang matanda. Ito na ang pagkakataon nating makuha ang mga susi sa safe ni Donna Esmeralda habang abala silang nag-aaway. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng kama ni Andrea. Isang mahinang pag-ungol, tila isang taong naghihingalo. Dahan-dahang sumilip si Andrea sa ilalim ng kanyang kama. Doon, nakita niya si Lola Rosa, ang matandang katulong na nakagapos ang mga kamay at paa at may busal sa bibig. Ang mga mata ng matanda ay punong-puno ng luha at takot. May nakita si Lola Rosa na hindi niya dapat nakita. At ang lihim na yon, ang magiging mitya ng susunod na pagsabog sa loob ng mansyong ito. Ang katotohanan ay hindi laging lunas na nagpapagaling sa sugat. Kung minsan, ito ay parang bubog na lalong nagpapadugo sa pusong pilit na naghihilom. Sa ilalim ng malupit na katahimikan ng silid, mabilis na kumilos sina Elena at Andrea. Dahan-dahan nilang hinila ang nanghihinang katawan ni Lola Rosa mula sa ilalim ng kama. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na nanginginig sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang mabilis na tinatanggal ni Elena ang busal sa kanyang bibig. Lola Rosa, anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa inyo? Pabulong na tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Ang maskara ng kanyang pagiging baliw ay panandali ang nawala dahil sa awa.
Nang makahinga ng maluwag ang matanda, humawak siya ng mahigpit sa braso ni Andrea. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng dalaga. Iha, tumakas ka na. Huwag mo nang hintayin ang bukas. Nakita ko, nakita ko si Donna Esmeralda sa bodega kanina. May kinukuha siyang luma at itim na kahon. Doon nakatago ang mga bote ng lason na ginamit niya sa iyong ina maraming taon na ang nakalilipas. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Andrea. Ang lamig na kanyang nararamdaman ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Alam niyang malupit ang kanyang biyenan, ngunit ang malamang pinatay din nito, ang kanyang ina, ay isang katotohanang kasing pait ng kamatayan. Ang nanay ko, hindi siya namatay sa sakit? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Umiling si Lola Rosa. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang kulubot na mukha. Hindi, Andrea. Katulad ng ginagawa nila sa iyo ngayon, dahan-dahan nilang nilalason ang iyong ina hanggang sa magmukha itong atake sa puso. Narinig ko silang nag-uusap ni Attorney Valdez. Plano nilang gawin sa iyo ang parehong bagay kapag nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay hindi ko sila naririnig. Pero nahuli nila ako sa pinto. Naramdaman ni Andrea ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, ang hapdi ng katotohanan, ang bawat alaala ng kanyang yumaong ina, ang bawat haplos nito noong siya ay bata pa, ay tila nabahira ng dugo at panlilin lang. Ang mansyong ito na itinuturing niyang tahanan ay isa palang dambuhalang sementeryo ng mga lihim at krimen. Kailangan nating itago si Lola Rosa. Mabilis na sabi ni Elena habang tinitignan ang pinto. Kung malalaman nilang nakawala siya, hindi lang ikaw ang nasa panganib, Andrea. Lahat tayo ay itatumba nila. Binuhat ni Elena ang matanda at itinago sa loob ng isang lihim na lagusan sa likod ng malaking cabinet sa silid ni Andrea. Isang lagusan na tanging ang pamilya lamang ni Armando ang nakakaalam. Pag-alis ni Elena upang kumuha ng pagkain para kay Lola Rosa, naiwan si Andrea na mag-isa sa gitna ng silid. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, hinayaan ni Andrea na kumawala ang kanyang mga hikbi. Hindi ito ang iyak ng isang biktima, kundi ang iyak ng isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit nakahanap ng dahilan upang lumaban hanggang sa huli. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang sumpa laban kay Donna Esmeralda at Mark. Ang hapdi sa kanyang puso ay nagiging apoy na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis na bumalik si Andrea sa kanyang pagkakahiga at isinuot ang kanyang maskara ng kawalan ng malay. Pumasok si Mark. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at inis. Hindi niya napansin ang bahagyang pagkakausod ng cabinet. Lumapit siya kay Andrea at tinitigan ang mukha nito ng matagal. Bakit ba hindi ka nalang mamatay, Andrea? Bakit kailangan mo pa kaming pahirapan ng ganito? Bulong ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Kung hindi ka lang sana naging hadlang sa amin ni Cindy, baka naging maayos pa ang lahat. Pero ngayon, kahit ako ay natatakot na sa kaya pang gawin ni Mama para lang sa perang yan. Umupo si Mark sa tabi ni Andrea at hinawakan ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andrea ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa. Ang matapang at malupit na si Mark ay nagsisimula na ring kainin ng takot. Takot sa sarili niyang ina. Kung alam mo lang, Andrea, kung alam mo lang kung gaano kadilim ang pamilyang pinasok mo. Muling bulong ni Mark bago siya tumayo at lumabas ng silid. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, pumasok si Cindy nang walang pasabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mark. Mark, nakita mo ba ang susi ng vault ni Mama? Nawawala ang mga alahas na itinago ko roon. Sigaw ni Cindy. Hindi ko alam.
Tumigil ka na sa kamamatay sa alas, Cindy. May mas malaking problema tayo. Sagot ni Mark habang naglalakad palayo. Naiwan si Cindy sa loob ng silid ni Andrea. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bagay na pwedeng nakawin o gamitin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Andrea. Alam kong gising ka, Andrea. Hindi mo ako maloloko. Bulong ni Cindy habang dahan-dahang hinahawi ang unan ni Andrea. Nanigas ang buong katawan ni Andrea. Doon, sa ilalim ng unan, nakatago ang lumang larawan ng kanyang ama at ni Donna Esmeralda. Ang ebidensya ng kanilang madilim na nakaraan. Ang dulo ng mga daliri ni Cindy ay humawak na sa gilid ng larawan. Isang segundo na lang at ang pinakamahalagang alas ni Andrea ay mabubunyag na sa kanyang kaaway. Makuha lang kita. Maliit na papel ka at sigurado akong ikaw ang magiging susi ko para tuluyan ng mapalayas ang baliw na ito sa mansyong ito. Ang boses ni Cindy ay puno ng malisya habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng unan ni Andrea. Ang bawat sentimetro ng pag-usad ng kanyang kamay ay tila isang hatol ng bitay para sa lihim na pinitas ni Andrea mula sa nakaraan. Nakapikit si Andrea, pinipigilan ang kanyang bawat hininga, hinahayaan ang kanyang katawan na manatiling kasing lambot ng isang manika. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang kanyang mga ugat ay tila puputok na sa tensyon. Eksaktong nahawakan na ni Cindy ang dulo ng lumang larawan nang biglang kumilos si Andrea. Hindi siya bumangon, ngunit nagsimula siyang umungol. Nang malakas, isang tunog na nagmumula sa kailaliman ng lalamunan, isang tunog ng isang taong sinusakal ng sariling bangungot. Apoy? Ang apoy sa mukha ni Mama Esmeralda. Wag po. Ang lason. Ang lason sa baso ni Nanay. Ang boses ni Andrea ay paos, nanunuyo, at puno ng hilakbot, habang ang kanyang mga kamay ay biglang humawak ng mahigpit sa braso ni Cindy. Napatalon sa gulat si Cindy. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at mabilis niyang binawi ang kanyang kamay mula sa ilalim ng unan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding takot. Ang mga salitang binitawan ni Andrea ay tila mga palasong tumama sa kanyang maruming budhi. Ano? Anong sinasabi mo, Andrea? Gising ka ba? Pasigaw na bulong ni Cindy. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pilit na kumakawala sa kapit ni Andrea. Hindi idinilat ni Andrea ang kanyang mga mata. Sa halip, lalong humigpit ang kanyang kapit. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa braso ni Cindy na tila ba nais niyang iwanan doon ang lahat ng kanyang puot. Nakita ko kayo. Sa bodega. Ang itim na kahon. Naroon ang mga bote. Bitiwan mo ako. Baliw ka talaga. Sa isang malakas na tulak ay nagawang makawala ni Cindy. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Hindi na inalala ang larawan na nais niyang makuha. Ang tanging nasa isip ni Cindy ay ang mga salitang narinig niya. Paano nalaman ng isang baliw ang tungkol sa itim na kahon sa bodega? Iyon ang lihim na matagal nang itinatago ni Donna Esmeralda. Isang lihim na kahit si Mark ay hindi lubos na nakakaalam. Nang tuluyang sumara ang pinto, dahan-dahang iminulat ni Andrea ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy, ngunit may kasamang mapait na ngiti. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang larawan mula sa ilalim ng unan at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Hindi kita hahayaang hawakan ang alaala ng aking ama. Cindy, hinding-hindi. Bulong ni Andrea sa hangin. Sa labas ng silid, sa madilim na pasilyo, nakasandal si Cindy sa pader, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang mansyong ito na dati ay simbolo ng kanyang pangarap na yaman ay tila naging isang dambuhalang bitag na puno ng mga multo. Narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa dulo ng pasilyo, isang tunog ng isang bagay na hinihila sa sahig. Sino yan? Mark? Ikaw ba yan? Tanong ni Cindy.
Ang kanyang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Ngunit isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Dala ang amoy ng mga lantang bulaklak at amoy ng lason. Ang takot na itinanim ni Andrea ay nagsimula ng mamunga sa isipan ni Cindy. Ang kasakiman ay unti-unting napapalitan ng paranoia. Dali-daling pumasok si Cindy sa kanyang silid at nilak ang pinto. Ngunit sa pagharap niya sa kanyang salamin, nakita niya ang isang sulat na nakasulat gamit ang lipstick sa ibabaw ng glass table. Isang maikling pangungusap na tila isang sumpa mula sa kabilang buhay. Alam ko ang ginawa ninyo 10 taon na ang nakalilipas. Napatili si Cindy ng mahina. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at napaupo siya sa sahig. Sino ang nakakaalam? Si Andrea? O baka naman ang multo ni Armando ay narito na para sa kanilang lahat. Sa kabilang banda, sa loob ng silid ni Andrea, dahan-dahang lumabas si Elena mula sa likod ng kurtina. May hawak na isang basang tela na ginamit niya pambura sa salamin ni Cindy kanina lamang. Nagsisimula na silang matakot, Andrea. Ang takot ang hihila sa kanila pababa sa impyernong sila mismo ang gumawa, sabi ni Elena nang may malamig na determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, isang bagong panganib ang sumulpot. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig sa labas ng mansyon, ngunit hindi sila narito para kay Donna Esmeralda. Bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Attorney Valdez kasama ang 2 lalaking nakauniporme. Mark, Donna Esmeralda, ang boses ng abogado ay puno ng awtoridad. May dumating na reklamo mula sa kumpanya ng insurance. May hinala ng foul play sa aksidente ni Andrea. Kailangan naming kunin ang pasyente para sa isang serye ng psychiatric evaluation sa labas ng bahay na ito. Ngayon din, nanlamig si Andrea. Kung kukunin siya ng mga taong ito na hawak ni Attorney Valdez, hinding-hindi na siya makakabalik. At mas malala, ang kanyang ama ay maaaring mahuli sa kagubatan. Ang pinakamabisang lason ay hindi yaong iniinom, kundi yaong mga salitang matatamis na binibigkas ng mga taong malapit sa ating puso. Sa gitna ng malawak na hapagkainan ng mga Del Castillo, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ito ang tinatawag nilang huling hapunan bago dalhin si Andrea sa institusyong inihanda ni Attorney Valdez. Ang bawat pinggan na nakahain, mula sa adobong atay hanggang sa sariwang prutas, ay tila mga alay sa isang sakripisyo. Nakaupo si Andrea sa dulo ng mesa, tahimik, ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang plato. Sa kanyang tabi ay si Mark, na kunwari ay hinahati ang karne para sa kanya. Isang huwad na pagpapakita ng pag-aalaga sa harap ng mga pulis na naghihintay sa labas ng pintuan. Kumain ka ng marami, Andrea. Malayo ang biyahe mo mamaya. Ang boses ni Mark ay malambing, ngunit sa pandinig ni Andrea, ito ay tila tunog ng lupang itinatambak sa ibabaw ng kabaong. Salamat po, kuya. Masarap po ang karne. Bulong ni Andrea, muling ginagamit ang kanyang inosenteng tinig. Sinadya niyang tawaging kuya si Mark upang ipaalala dito ang pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan bilang asawa, isang bagay na tila nagdulot ng bahagyang pagkairita sa mukha ng lalaki. Sa kabilang dulo ng mesa, si Donna Esmeralda ay prenteng humihigop ng kanyang mainit na sabaw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa bawat higop niya, tila nilalasap niya ang nalalapit na pag-angkin sa kabuuan ng yaman ni Armando. Attorney Valdez, sigurado ka bang magiging maayos ang trato sa kanya roon? Tanong ni Donna Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng plastik na pag-aalala. Huwag kayong mag-alala, Donna Esmeralda. Ang San Rafael Institute ay isa sa mga pinaka-eksklusibong pasilidad. Doon, sisiguraduhin nating hindi na siya makakaramdam ng anumang stress o makaalala ng anumang bagay na hindi naman dapat. Sagot ng abogado nang may makahulugang ngiti. Si Cindy, na kanina pabalisa,
at palihim na tinitignan ang bawat sulok ng silid, ay biglang binitawan ng kanyang tinidor. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa porselana ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat. "Hindi ko na kaya ito!" Sigaw ni Cindy, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Mark, kailangan nating sabihin ang totoo. May kung anong nangyayari sa bahay na ito. Ang mga sulat, ang mga anino, hindi ito basta-basta." "Cindy, manahimik ka!" Banta ni Mark. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang kabit. "Bakit? Natatakot ka rin, di ba? Alam nating lahat na hindi lang si Andrea ang baliw dito. May kung anong nagmamasid sa atin." Patuloy ni Cindy, ang kanyang paranoia ay tuluyan ng kumawala sa kanyang kontrol. Tiningnan ni Andrea si Elena na nakatayo sa likuran. May hawak na pitsel ng tubig. Nagkatinginan ang dalawa sa loob ng isang segundo. Isang mabilis na palitan ng mensahe na tanging sila lamang ang nakakaunawa. Ang oras ng kanilang pagkilos ay papalapit na. "Gusto ko na pong matulog. Inaantok na po ako," sabi ni Andrea habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay tila bumibigat na. "Iyan na ang epekto ng gamot na inihalo natin sa kanyang inumin," bulong ni Donna Esmeralda kay Mark nang may ngiting tagumpay. Ngunit hindi nila alam, bago pa man magsimula ang hapunan, mabilis na napalitan ni Elena ang baso ni Andrea. Ang gatas na ininom niya ay walang anumang lason o pampatulog. Ang pagpikit ng kanyang mga mata ay bahagi lamang ng kanilang huling plano. Tumayo si Attorney Valdez at sumenya sa mga lalaking nasa labas. "Oras na. Dalhin na natin siya bago pa siya magising." Binuhat ng dalawang lalaki ang tila walang buhay na katawan ni Andrea. Habang inilalabas siya ng mansyon, naramdaman ni Andrea ang malamig na hangin ng gabi na humahaplos sa kanyang balat. Narinig niya ang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto ng isang itim na van. "Sa wakas, malaya na tayo," narinig niyang sabi ni Mark habang papalayo ang sasakyan. Ngunit sa loob ng sasakyan, habang ang van ay bumabaybay sa madilim na kalsada patungo sa masukal na bundok, dahan-dahang iminulat ni Andrea ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, ang lalaking dapat ay bodyguard ni Attorney Valdez ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang maskara. Hindi ito tauhan ng abogado. Ito ay ang kanyang ama, si Armando. "Humanda ka, anak ko," bulong ni Armando habang hawak ang isang digital recorder na naglalaman ng lahat ng usapan nila sa hapunan kanina. Ngayong gabi, ang mga hayop ay muling babalik sa kanilang kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, tayo na ang may hawak ng susi. Subalit biglang preno ang sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagkiskis ng gulong sa semento ang umalingaw-ngaw. Sa harap ng kanilang van, isang dambuhalang truck ang nakaharang sa daan. At mula rito ay bumaba si Mark. May hawak na baril at may mukhang puno ng baliw na galit. Akala ninyo ba ay ganoon lang kadaling lokohin ang isang asawang matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito? Ang sigaw ni Mark ay tumagos sa kapal ng gabi. "Lalabas kayo riyan o sasabog ang sasakyang ito kasama ang lahat ng lihim ninyo." "Tapos na ang palabas, Mark. Ibaba mo ang baril na yan bago ka tuluyang malunod sa sarili mong kasalanan." Ang tinig na yon ay hindi ang paos at nanginginig na boses ng isang babaeng walang ala-ala. Ito ay isang tinig na kasing talim ng kidlat at kasing tibay ng bakal. Isang tinig na matagal nang ibinaon ni Andrea sa ilalim ng kanyang pananahimik. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng van at lumabas si Andrea ng walang alinlangan. Hindi siya sumusuray, hindi siya natatakot. Nakatayo siya ng tuwid sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot at determinasyon habang nakatitig ng diretso sa dulo ng baril ni Mark. Napatigil si Mark. Ang kanyang kamay na may hawak na baril ay bahagyang nanginig sa gulat. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang baliw na kanyang minaliit sa loob ng ilang linggo. Ang presensya ni Andrea ay tila isang dambuhalang alon
na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Andrea, paano? Paanong nakakaalala ka? Ang boses ni Mark ay naging garalgal. Ang kanyang kasakiman ay panandaliang napalitan ng isang matinding pagkalito. Hindi ako kailanman nakalimot, Mark. Sagot ni Andrea. Bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ng kanyang asawa. Naalala ko ang bawat haplos mo na puno ng lason. Naalala ko ang bawat pangako mo na isa palang patibong. At higit sa lahat, naalala ko ang gabi sa bangin kung saan itinapon mo ang ating sumpa para lang sa pera ng aking ama. Dahan-dahang lumabas si Armando mula sa driver's seat. Tumabi siya sa kanyang anak. Inalis niya ang kanyang sombrero, inilalantad ang kanyang mukha na puno ng pilat, ngunit puno ng dangal. Armando? Bulong ni Mark. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawala ng lakas. Buhay ka. Hindi ito maari. Buhay ako para saksihan ang iyong pagbagsak, Mark. Ang boses ni Armando ay kasing lalim ng kulog. Akala ninyo ni Esmeralda ay tapos na ang kwento 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang katarungan ay parang binhi sa ilalim ng lupa. Gaano mo man ibaon ng malalim, darating ang panahon na ito ay sisibol at dudurog sa sementong nakatabon dito. Isang baliw na tawa ang kumawala sa labi ni Mark. Itinutok niya ang baril sa kanyang noo, pagkatapos ay muling ibinaling kay Andrea. Kahit buhay kayo, wala kayong magagawa. Ako ang may hawak ng baril. Ako ang may kontrol. Isang putok lang at mawawala na kayong dalawa. Gawin mo, Mark. Putukan mo kami. Hamon ni Andrea habang humahakbang papalapit sa dulo ng baril. Pero tandaan mo ito. Sa sandaling kumalabit ang gatilyo, ang bawat salitang binitawan mo sa hapunan kanina, ang bawat pag-amin ninyo ni Donna Esmeralda tungkol sa pagpatay sa aking ina at ang panloloko sa kumpanya ay automatikong mag-u-upload sa cloud server ng pulisya. Ang recorder na hawak ni Papa ay nakakonekta sa internet. Patayin mo man kami, ang katotohanan ay hindi mo na mababaril. Namutla si Mark. Ang kanyang daliri sa gatilyo ay nanigas. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang yaman, ang dangal, ang kalayaan, ay mas matindi pa sa takot na pumatay. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Mark. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala sa paligid, naghahanap ng paraan upang makatakas. Tignan mo ang iyong cellphone, Mark. Tignan mo ang huling mensaheng natanggap mo. Utos ni Andrea. Nanginginig na kinuha ni Mark ang kanyang telepono. Isang video ang bumungad sa kanya. Isang live stream ng kanilang pag-uusap sa kalsadang yon na pinapanood na ng libu-libong tao sa social media sa pamamagitan ng account ni Elena na mabilis na kumalat. Ang mundo ay nakasaksi na sa kanyang krimen sa tunay na oras. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang lumapit mula sa magkabilang panig ng kalsada. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang magpinta sa madidilim na puno. Tapos na ang dula, Mark. Ang kurtina ay bumagsak na. Sabi ni Andrea, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Binitawan ni Mark ang baril. Bumagsak ito sa putikan nang walang kakwenta-kwenta, katulad ng kanyang sariling buhay. Napaluhod siya sa gitna ng ulan, umiiyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Habang nilalapitan sila ng mga pulis, humarap si Andrea sa kanyang ama. Isang mahaba at mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. Ang mga luha ni Andrea ay tuluyan ng kumawala. Mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, ang katotohanan ay malaya na. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang mensahe ang dumating sa radyo ng mga pulis. Alert sa lahat ng unit! Ang mansyon ng mga Del Castillo ay kasalukuyang nasusunog. Si Donna Esmeralda at isang babaeng nagngangalang Cindy ay naiulat na nasa loob pa ng gusali. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Ang apoy na nagsimula 10 taon na ang nakalilipas ay tila bumalik para kunin ang huling biktima nito.
Sa di kalayuan, ang langit ay nagsisimula ng mamula. Hindi dahil sa pagsikat ng araw, kundi dahil sa naglalagablab na puot na tuluyan nang lumamon sa tahanan ng mga traidor. Netong, ang apoy na hindi kayang patayin ng tubig ay ang apoy ng kasakiman. Ito ay naglalagablab hanggang sa maging abo ang lahat ng bagay na ating minahal. Ang gabi ay napuno ng nakasusulasok na amoy ng nasusunog na kahoy at kemikal. Habang mabilis na pabalik ang sasakyan ni na Andrea at Armando sa mansyon, ang langit ay tila nagdurugo sa tindi ng kulay pula. Ang mansyong dati ay simbolo ng kapangyarihan at yaman ng mga Del Castillo ay naging isang dambuhalang pugon, lumalamon sa bawat lihim at bawat kasalanang itinago sa loob ng maraming taon. Nang makarating sila, sinalubong sila ng init na tila humihigop sa hininga. Nakita ni Andrea si Elena sa labas, yakap-yakap ang nanginginig na si Lola Rosa. Ligtas ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa itaas na palapag ng may matinding sindak. Si Cindy at si Donna Esmeralda. Nasa loob pa sila. Sigaw ni Elena sa gitna ng ingay ng naglalagablab na bubong. Pumasok si Cindy sa bodega para kunin ang itim na kahon at si Donna Esmeralda naman ay tumangging lumabas ng kanyang vault. Hindi nag-atubili si Andrea. Sa kabila ng pagpigil ng kanyang ama, kumuha siya ng isang basang tela at itinakip sa kanyang ilong. May isang bagay siyang kailangang makuha, isang bagay na hindi pera o alahas, kundi ang huling piraso ng katotohanan tungkol sa kanyang ina. Pumasok si Andrea sa nagbabagang pintuan. Ang bawat hakbang niya ay sinalubong ng mga bumabagsak na bahagi ng kisame. Ang tunog ng pagkabasag ng mga kristal na chandelier ay tila mga huling himig ng isang bumabagsak na imperyo. Narating niya ang pasilyo patungo sa vault ni Donna Esmeralda. Doon, nakita niya ang kanyang biyenan. Nakaluhod ang matanda sa gitna ng makapal na usok. Ang kanyang mga kamay ay punong-puno ng mga gintong barya at mga papeles na unti-unti nang kinakain ng apoy. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng takot, kundi ng isang baliw na pagnanasa. "Mama, halina kayo. Mamamatay kayo rito." Sigaw ni Andrea habang pilit na hinahila ang braso ng matanda. "Hindi! Akin ito! Pinatay ko si Armando para rito. Pinatay ko ang nanay mo para sa kayamanang ito. Hindi ko hahayaang makuha mo ito, Andrea." Ang boses ni Donna Esmeralda ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, puno ng puot at pagkabaliw. Sa kabilang bahagi ng bodega, narinig ni Andrea ang isang matinis na tili. Si Cindy ay nakagapos ang paa sa ilalim ng isang mabigat na aparador na bumagsak. Ang itim na kahon na kanyang pinag-agawan ay nakabukas sa kanyang tabi, ngunit ang laman nito ay hindi ginto. Ito ay puno ng mga bote ng lason na nabasag at ngayon ay humahalo sa usok, naglalabas ng isang nakamamatay na amoy. "Tulungan mo ako, Andrea. Patawarin mo ako." Pagmamakaawa ni Cindy, ang kanyang mukha ay maitim na sa uling at puno ng pagsisisi. Nakatayo si Andrea sa pagitan ng dalawang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang init ay lalong tumitindi at ang mga poste ng bahay ay nagsisimula nang gumitna sa kanilang lahat. Isang moral na desisyon ang kailangang gawin sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang puso ay nagnanais na iwanan sila sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ngunit ang anino ng kanyang ina sa kanyang isipan ay tila bumubulong ng awa. "Hawakan ninyo ang kamay ko. Ngayon na!" Sigaw ni Andrea. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang aparador na nakadagan kay Cindy. Sa kabilang banda, pilit niyang kinaladkad ang ayaw bumitaw na si Donna Esmeralda. Ang bawat hininga ay isang pagdurusa. Ang usok ay tila mga kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nang malapit na sila sa pintuan, isang malaking bahagi ng itaas na palapag ang tuluyang bumagsak. Isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong paligid. Ang apoy ay tila isang dambuhalang pader
na humarang sa kanilang daan palabas. "Andrea, anak ko." Ang boses ni Armando ay narinig mula sa labas, punong-puno ng desperasyon. Sa loob, nabitawan ni Andrea si Donna Esmeralda dahil sa lakas ng pagbagsak ng mga labi. Nakita niya ang kanyang biyenan na muling bumalik sa loob ng vault. Tila mas pinipili ang mamatay kasama ang kanyang ginto kaysa mabuhay ng walang anuman. Huling nakita ni Andrea si Donna Esmeralda na nakayakap sa kanyang itim na kahon habang ang apoy ay tuluyan ng bumalot sa buong silid. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng buong vault ang nagtapos sa buhay ng reyna ng mga traidor. Nagawa ni Andrea na mailabas si Cindy sa tulong ni Elena at Armando na pumasok din sa gitna ng panganib. Nang makalabas sila, ang buong mansyon ay tuluyan ng gumuho, naging isang tumpok ng nagniningas na alaala. Nakatayo si Andrea sa gitna ng ulan, pinapanood ang paglamon ng apoy sa huling bakas ng kanyang paghihirap. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pasasalamat. Ang hustisya ay hindi ibinigay ng tao, kundi ng mismong langit sa pamamagitan ng apoy na luminis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng pagbagsak ng mansyon, lumapit si Attorney Valdez sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla at may hawak siyang isang maliit na envelope na hindi nasunog dahil nasa loob ng kanyang sasakyan. "Andrea, bago namatay ang iyong ina, may iniwan siyang huling habilin para sa'yo." Bulong ng abogado. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ito tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa tunay mong pagkatao." Dahan-dahang binuksan ni Andrea ang envelope. Sa loob nito ay isang sertipiko ng panganganak at isang liham na magpapabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay unti-unting pumapawi sa nakasusulasok na alaala ng usok at abo. Isang patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging may dalang bagong pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang lamunin ng apoy ang mansyon ng mga Del Castillo. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang kuta ng kasakiman, ngayon ay sumisibol ang isang bagong gusali. Hindi na ito isang pribadong kaharian, kundi isang tahanan na bukas para sa lahat. Nakatayo si Andrea sa harap ng pintuan ng kasa ni Andrea. Ang pundasyong binuo niya para sa mga kababaihang biktima ng bauhan diyadin at panlilinlang. Ang puting pintura ng gusali ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Tila isang simbolo ng kanyang sariling muling pagsilang. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang lalaking nakita niya sa sementeryo noon, si Gabriel. Siya ang batang abogado na palihim na tinulungan ni Armando noong mga panahong ito ay nagtatago pa. Si Gabriel ang naging mata at tainga ng kanyang ama. Sa loob ng korte, ang lalaking nagbuwis din ng buhay upang masiguradong ang bawat ebidensya ay makakarating sa tamang kamay. "Handa ka na ba para sa ribbon cutting, Andrea?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng paghanga na hindi kailanman naramdaman ni Andrea mula kay Mark. "Handa na ako, Gabriel. Salamat sa lahat ng tulong mo, lalo na sa pag-aayos ng mga legal na papeles para sa mga kababaihang narito." Nakangiting sagot ni Andrea. Ang kanyang nangiti ay wala na ang pait ng nakaraan. Ito ay isang nangiting nanggagaling sa isang pusong malaya na. Habang naglalakad sila patungo sa entablado, nakita ni Andrea si Elena na masayang nakikipag-usap sa mga bagong naninirahan sa foundation. Si Lola Rosa naman ay naroon din, nakaupo sa isang silya sa ilalim ng puno, nagbabantay sa mga bata na naglalaro sa damuhan. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang himig na nagpapahilom sa mga lamat ng nakaraan. Sa gitna ng seremonya, kinuha ni Andrea ang mikropono. Tumingin siya sa karamihan, mga babaeng may mga pasa sa kanilang katawan at sugat sa kanilang kaluluwa, mga babaeng katulad niya noong una. Ang bawat isa sa atin ay may kwento ng pagkakasira. Pagsisimula ni Andrea,
Ang kanyang boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Akala natin ay katapusan na kapag tayo ay itinapon sa bangin o iniwan sa gitna ng apoy. Ngunit narito tayo ngayon para patunayan na ang ating mga sugat ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga medalya ng ating katapangan. Ang kasa ni Andrea ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang pangako na hinding-hindi na muling magiging tahimik ang mga biktima. Pagkatapos ng kanyang talumpati, naramdaman ni Andrea ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Ang kanyang ama, si Armando. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa pagtatagpo ng kanilang mga mata, batid nila na ang kanilang misyon ay ganap na. Ang katarungang ipinaglaban nila ay hindi lang nagkulong sa mga may sala, kundi nagbukas din ng pinto para sa kinabukasan ng iba. Bago matapos ang araw, dinalaw ni Andrea ang huling labi ng kanyang nakaraan. Sa isang maliit na kwarto sa ospital ng bilangguan, binisita niya si Cindy sa huling pagkakataon. Ang babae ay hindi na makapagsalita ng maayos dahil sa pinsala sa kanyang baga. Ngunit nang makita niya si Andrea, dahan-dahan itong humawak sa kamay ng dalaga at pumatak ang isang luhang puno ng pagsisisi. Patawad. Ang paos na bulong ni Cindy. Pinatatawad na kita, Cindy. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Sagot ni Andrea bago siya tuluyang tumalikod. Iyon ang huling pagkakataon. Nalilingon siya sa dilim. Sa paglabas niya ng ospital, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na kahon ng kending kulay ginto. Ang paborito niyang kendi mula pa noong bata. Para sa bagong simula, sabi ni Gabriel nang may makahulugang ngiti. Kinuha ni Andrea ang kendi at dahan-dahang binuksan ang balat nito. Ang tamis nito ay humalo sa preskong hangin ng hapon. Habang nagmamaneho sila palayo, pinanood ni Andrea ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay ube at rosas, isang magandang paalam sa isang mahabang kabanata at isang mainit na pagbati sa bagong umaga na punong-puno ng pag-ibig at kapayapaan. Sa wakas, ang lihim sa likod ng katahimikan ay hindi na isang pabigat, kundi isang kwento ng tagumpay na handa niyang ibahagi sa buong mundo. Sa huli, ang pinakamalakas na sigaw ay hindi yaong nanggagaling sa galit, kundi ang katahimikan ng isang kaluluwang nahanap na ang kanyang tunay na kapayapaan. Lumipas ang mga panahon at ang mga damo ay muling tumubo sa mga bakanting lote. Ngunit ang mga alaala ng nagdaang bagyo sa buhay ni Andrea ay nananatili na lamang na mga tuyong talulot sa isang lumang libro. Sa hardin ng kasa ni Andrea, kung saan ang bango ng sampagita ay humahalo sa sariwang hangin ng madaling araw, nakaupo si Andrea sa tabi ng isang maliit na bukal ng tubig. Ang tunog ng agos ay tila isang banayad na bulong na nagpapaalala sa kanya na ang buhay, tulad ng tubig, ay patuloy na dumadaloy gaano man karaming bato ang humarang sa daan. Marahil ay itatanong ng marami, nakuha ba ni Andrea ang tunay na katarungan? Sa loob ng madilim na rehas ng bilangguan, si Mark ay nananatiling bilanggo hindi lamang ng batas, kundi ng sarili niyang mga gunita. Ang bawat gabi niya ay punong-puno ng mga anino ng mansyong nasunog at ng mga matang mapanghusga ng mundong kanyang niloko. Si Donna Esmeralda naman ay naging abo na kasama ng kanyang mga gintong pinakakaingatan. Isang mapait na paalala na ang kayamanang galing sa dugo ay hinding-hindi madadala sa kabilang buhay. Si Cindy, sa kanyang dahan-dahang paggaling, ay natutong mabuhay sa ilalim ng liwanag ng katotohanan, pasan ang mga pilat na nagsisilbing aral sa kanyang bawat hakbang. Ngunit para kay Andrea, ang katarungan ay hindi natapos sa pagkakakulong ng kanyang mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang araw na nagising siya at hindi nagalit ang unang naramdaman ng kanyang puso. Napatawad na ba niya sila? Ang pagpapatawad ni Andrea ay hindi nangangahulugang tama ang kanilang ginawa. Ito ay ang pagputol sa kadena ng puot
na nag-uugnay sa kanya sa kanilang madilim na nakaraan. Pinatawad niya sila dahil ayaw na niyang hayaan silang manirahan pa sa kanyang isipan. Sa bawat babaeng natutulungan ng kanyang pundasyon, sa bawat luhang napapahid at bawat ngiting na ibabalik, doon niya nahanap ang tunay na hilom. Naramdaman ni Andrea ang mainit na haplos ng sikat ng araw sa kanyang balat. Lumapit sa kanya si Gabriel, dala ang isang tasa ng tsaa at ang parehong banayad ng ngiti na naging sandigan niya sa nakaraang taon. Sa pagtitinginan nilang dalawa, alam ni Andrea na ang pag-ibig ay hindi na isang patibong na dapat katakutan, kundi isang silungan na puno ng respeto at katapatan. Ang kanyang amang si Armando ay nakatanaw mula sa balkonahe. Ang mukha nito ay payapa na. Batid na ang kanyang munting Andrea ay isa ng ganap na reyna ng sarili nitong kapalaran. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang ating halaga ay hindi itinatakda ng paraan kung paano tayo sinaktan ng iba. Maaari tayong durugin, sunugin, at itapon sa kailaliman ng bangin, ngunit ang ating muling pagbangon ang siyang tunay na definisyon ng ating pagkatao. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gawing bukal ng pag-asa ang ating mga luha. Habang dahan-dahang naglalakad si Andrea, papasok sa gusali upang simulan ang panibagong araw, isang huling tingin ang ibinigay niya sa langit. Ang katahimikan ay wala na ang pait. Ito ay puno na ng musikang hatid ng bagong simula. Ang lihim sa likod ng katahimikan ay nabunyag na at sa dulo ng lahat, ang katotohanan ang nagpalaya sa kanila. At sa bawat paglubog ng araw, nahanap ni Andrea ang tunay na kapayapaan na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, nais kong mag-iwan ng isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nakiisa, nakinig at naramdaman ang bawat pintig ng kwentong ito hanggang sa huling sandali. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng buhay ni Andrea, lalo na noong mga sandaling siya ay lugmok sa kawalan at pinagtataksila ng mga taong kanyang minahal, naramdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling dibdib. May mga gabi na ang aking panulat ay nanginginig dahil sa tindi ng emosyon, sapagkat ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan at mga lihim na tinig na aking narinig mula sa mga kababaihang dumaan sa apoy ng pagsubok, ngunit nagawang bumangon ng mas matatag. Ang buhay ay tila isang maliit na buto na kailangang dumaan sa dilim at bigat ng lupa bago ito tuluyang sumibol at mamulaklak sa ilalim ng sikat ng araw. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay ang liwanag na naggagabay sa atin, pauwi sa ating tunay na sarili pagkatapos ng mahabang pagkakaligaw sa gitna ng unos. Ngunit sa pagtatapos ng dula ni na Andrea at Mark, may isang katanungang nais kong iwan sa inyong mga puso. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Andrea, matapos ang lahat ng lason, panloloko at pagnanakaw sa iyong dangal, kaya mo rin bang magpatawad ng ganoon kadali? Sapat na ba ang katarungan ng batas para mapanatag ang iyong loob? O ang tunay na kalayaan ay nanggagaling lamang sa desisyong bitawan ng galit at simulan ng bagong bukas nang walang anumang pait? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin tungkol dito. Ibahagi ninyo ang inyong mga nararamdaman sa ating comment section dahil ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga sa akin. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka o aral sa inyong puso, mangyaring i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng inspirasyon at hilom. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at naway manatili ang liwanag ng pag-asa sa bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pagtatagumpay.